Alright guys, Super Chris TV, salamat sa laging pagsubaybay. Pag-usapan pa rin po natin itong ating Team Gilas Pilipinas. At ito guys official nang naglabas ng ads itong Qatar Basketball Federation. Dito nga po sa mangyayaring packet tournament. Tuloy na yan. Ito po yung kanilang schedule. Makakalaban po natin itong Qatar sa Feb 14. Susundan po yan itong Lebanon ng February 15. At last po itong Egypt National Team sa February 16. Lahat po yan kabasketball preparation pa rin po ng ating Team Gilas sa mangyayaring laban nila nitong New Zealand sa final window ng FIBA qualifiers. Ayan. Lumakas na rin tong team ng Qatar mga kabasketball dahil mayroon silang mga naturalized players at Qatari, parang American na na-approve nitong FIBA para maglaro sa kanila as local. Yan something fishy mga kabasketball, kaya marami nakikriticize dito sa Qatar dahil mukhang maluwag sa kanila itong FIBA pagdating sa eligibility ng players. At di lang yan, na-awardan pa sila na mag-host nitong FIBA World Cup sa darating na 2027. Isa sa abangan natin dyan, itong si Tyler Harris na utol nitong si Tobias Harris na naglalaro sa NBA. Isa yan sa bumubuhat dito sa team ng Qatar. Siyempre, nandyan din yung Lebanon nitong si Wael Arakci na nangunguna dito sa kanilang groupings sa FIBA Asia Cup qualifiers. Habang itong Egypt, pagkakalam ko mga kabasketball sa FIBA Africa naglalaro itong mga to. Pero magandang test yan at malalaking player din yan, yung mga player ng Egypt na yan. Sayang nga lang at wala si Kai Sotto mga kabasketball at itong si Kevin Kembao. Pasok na tayo dito sa FIBA Asia Cup mga kabasketball, pero kung titignan nyo itong mga team dito sa Asia, ito yung mga team na paghahandaan ng ating Team Gilas. Isa na tong Lebanon. Bukod sa powerhouse na Australia at New Zealand, yung Japan nandiyan pa rin mga kabasketball Kaya napakahalaga sa Team Gilas nitong mga packet tournament na to mga kabasketball. Bakit ko sinasabi? Kasi dito pa lang sa mga packet tournament na to, makikita natin dito kung ano yung kulang natin dito sa team, kung ano yung weakness natin at kung ano yung dapat nating maitama. So as early as possible, makikita na kagad ni Coach Tim Cunyan at pwede niya magawa ng solusyon. Unang-una dyan, wala si Kai Sotto. So titignan natin yung magiging takbo nitong Gilas kapag wala tayong big man na kagaya nitong si Kai Sotto. At syempre yung mga guard natin mag-a-adjust rin yan. Inaasahan nating isa na mag-i-step up dyan itong si Carl Tamayo. Yan yung isang player na nakikita ako na tatapikin dito ni Coach Timco na maganda rin yung pinapakita dito sa abroad. Although hindi ko nakikita na ibababa dito si Troy Rosario, siguro mga ilang minutes lang siya rito, mga 10 or 15 minutes. Pampalit o pambackup dito kina Junmar tsaka dito kila Japet Aguilar. So mahalaga tong packet tournament na to mga kabasketball, aabangan natin to. Halos walang pinagkaiba to mga kabasketball dun sa sinalihan ng ating Gilas. Natatandaan nyo si Coach Tab Baldwin dun sa Jordan sa may King Abdullah Cup, di ba? Sumali din yung ating Team Gilas sa packet tournament na yan. So ito parehas din, parang ganun lang din. And wish lang sana natin maging healthy yung ating mga Gilas players and wala naman sanang ma-injury dito sa kanilang tournament bago sila pumunta sa Auckland, New Zealand para harapin itong mga Tall Blacks. Ayan. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball This is Super Chris TV.